of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po muli mula po dito sa Great Ark Farm. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Ngayon mga kabaka, kagawa na po tayo ng video patungkol po sa kung ilan po yung posibleng maging yield sa tinatawag po natin na semen extraction mula po sa ating bull. At ngayon po ay pag-uusapan naman po natin sa side naman po ng babaeng baka. Ito po yung tinatawag natin na embryo transfer technology, kung saan po ay kung yung sa extraction po ng semen mula po sa magagandang bull, ito naman po ay yung pag-extract po ng itlog mula po sa magagandang babaeng baka para po ma-take advantage po natin yung magandang lahi. At ito pong mga itlog na to ay ipifertilize po ito at itong embryo na to ay kukunin mula po sa babaeng baka na napakaganda at i-transfer po. So ngayong umaga ay pag-uusapan natin ilan po ba yung pwedeng makuha natin sa isang babaeng baka na embryo na pwede nating ilipat sa mga recipient o yung surrogate na mga baka, kung saan wala pong makukuhang lahi mula po doon sa surrogate dahil itong embryo transfer ay buo na po ito paglagay po natin sa baka. So na-discuss na po natin yan sa previous videos po natin. So ngayon ay pag-uusapan lang po natin yung proseso at saka yung typical po na yield kung ilang baka po ang pwede nating kunin mula po sa isang napakagandang babaeng baka. At pag ito po ay prenosis po natin sa pamamagitan po ng embryo transfer. So ang una po dyan ay yung tinatawag natin na super ovulation process. Ito po ay kasama po dito yung tinatawag po nating hormonal stimulation, kung saan yung super ovulation po involves po yung pag-i-inject po natin ng hormones para po ma-stimulate po yung ovary na mag-produce ng multiple po na follicles na ang bawat isa po niyan ay potentially na mayroong oocyte o yung itlog po ng babaeng baka. At ang pangalawa po dyan ay yung timing and protocol. Yung protocol po yan, nagbabari po depending po sa reproductive history at condition po. Pero generally po, ang babaeng baka will involve several injection over a period of few days. Pagkatapos po ng super ovulation process, ang sunod po dyan ay yung egg retrieval and embryo development. Unang-una po dyan yung retrieval process, about 6 to 7 days pagkatapos po ng insemination. Ang embryo po o yung fertilized na oocytes are typically flushed from the uterus in a non-surgical procedure. So ang kasunod po niyan ay embryo collection. The number of viable embryos collected depends not only on the number of oocytes ovulated but also on the fertilization rates and embryo development. At ang pangatlo po dyan ay yung typical yields. So ang oocyte po per cycle, a typical response to a super ovulation with about 10 to 20 follicles, although the response is pwede pong mas mababa to 5, pero mayroon naman po mga exceptional na up to 40. So ang viable embryos po niyan, hindi po lahat kasi ng oocytes ay magiging embryo. Kaya ang average po niyan sa bawat collection is mga 5 to 10 embryos lamang po per super ovulation. Kaya depende po yan sa response po ng bakang babae at saka sa semen quality po na ginamit natin during sa EI at saka yung pag-handle po ng embryo. So gaano po kadalas na mangulikta ng doon sa embryo transfer? Dito po para ma-maintain po yung kalusugan ng mga magagandang lahi ng babaeng baka, ang normal po na collection po ng embryo or yung pagpaprocess po ng ganitong sistema ay 3 to 4 times a year. Mayroon pong mga gumagamit po dito ng medyo mas mataas na frequency, pero ito po ang pinakamaganda para hindi po maabuso yung pangangatawan ng ating mga baka.
So ang annual estimates po niyan, kung ang super ovulation po natin ay makakakuha po tayo ng 5 hanggang 10 po na embryo at ito po ay ginagawa po natin ng 3 to 4 times sa bawat isang taon, ay sa isang baka lang po ay pwede po makapag-collect po tayo ng 15 to 40 embryos annually at yan po ay napakahalaga dahil imagine po kung sa isang baka ay pwede kang mag-produce ng 15 to 40 po na calf. So again, ang mga considerations po dyan, katulad po natin doon sa bull po natin, importante po yung health and nutrition. So lahat po ito ay hindi po natin magagawa pag hindi po maganda ang pangangatawan at saka nutrition po ng ating bakang babae. Yung genetic value, dahil ang embryo transfer po ay resource intensive, typically reserved for cows with super genetic traits. Alam nyo, magastos po ito, kaya ang mga baka po na ginagamit po para sa embryo transfer na production ay kailangan ito po yung talagang super maganda na mga genetics kasi napakagastos po ng process na ito. Kailangan po natin yung technical expertise. So ang success po sa maayos na embryo transfer process heavily relies doon sa skill po ng technician or ng mga veterinarian doon sa pag-manage ng unang-una super ovulation, insemination, at saka embryo collection. Yan po mga kabaka, katulad po ng isang magandang bull kung saan ay pwede po natin gawan ng paraan para mapadami po yung kanyang anak sa pamamagitan po ng pagkolekta ng semen at artificial insemination po natin. Pwede rin po natin yan gawin sa mga magagandang lahi po ng mga babae na mas mapabilis po yung kanilang pagdami sa pamamagitan po ng embryo transfer process. Yan lang po mga kabaka. Sana ngayong umaga ay may natutunan po muli tayo at kami po ay patuloy po na mag-share ng aming experience at sa ngalan po na aking partner, si Pastor Julius Palir. Kami po ay nagpapasalamat at sinusuportahan niyo po kami. So ituloy-tuloy lang po natin. Paki-like, share, and follow po ang aming page sa Facebook at saka sa YouTube, Great Ark Farm ni Kabakang Arnel. At sa muli, pagpalain po tayo ng Panginoon at marami pong salamat. Cultivating hope.